Hi Cancer, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Cancer please. Give me the message for Cancer. Meron ditong memories. Give me the message for Cancer, please. Robbery. Give me the message for Cancer, please. Disturbance. Give me the message for self-love. Give me the message for Cancer, please. Indulgence. Give me the message. Merit making. Okay. Nafe-feel ko dito, no? Meron nakakaalala sa'yo. Meron ditong 20 years old, 59, 43, 57, 64, 47. Ayan. Ito lang yung nafe-feel ko. Dito, ano, sa memory, meron ditong nakakaalala sa'yo. Yung tipo na pumapasok ka sa isipan nito or pwede rin sabihin na nag-iisip to na puntahan ka, itong tao na to. Maybe meron ka ditong past person na bigla na lang nakaalala sa'yo or pwede rin sabihin na kaibigan na gustong makipag-communicate sa'yo. Gustong alamin kung anong nangyayari sa'yo. Naalala niya yung magkasama kayo, yung bawat sandali na yung bawat sandali na masaya kayo together. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito yung robbery. So, ibig sabihin, ano, meron ditong hindi naging tapat sa'yo. Maybe, ano, may past person ka dito na hindi naging tapat sa'yo na kung saan, ano, may memories kayo or pwede rin sabihin ikaw yung nakakaalala sa tao na to. Naaalala mo yung mga masasakit or yung mga bagay-bagay na ginawa sa'yo, nagpapaalala sa'yo. Okay, ito lang na-feel ko. Meron ditong dinaya, niloko na kung saan nahirapan siya sa sitwasyon. Na-feel ko din dito, meron ditong ginusting. Bigla na lang naglaho na parang bula. Okay? Kasi dito sa disturbance, nafe-feel ko dito na meron ditong tao, hindi halos lahat na makaka-resonate. Nahihirapan siya sa sitwasyon, feeling niya ginusting siya or pwede rin sabihin na parang binabangungot siya sa mga experience na nangyari dito sa tao na to. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya, okay? Kasi nakikita ko dito na meron ditong pumapasok sa alaala niya yung mga ginawa panluloko, yung mga sakit or yung mga sakit na ginawa ng person niya. Ito lang yung nafe-feel ko kasi lumabas tong disturbance. Then memory. Kumbaga, no, bigla kang nakaalala dito sa tao nito, naalala mo yung ginawa niya. Nagitong parang balakid para sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong nagagalit. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin na ginusting ka ng tao nito na nakakaalala sa'yo. Hindi siya mapakali. Yung tipong kinukonsensya. Ayun lang nararamdaman ko dito sa disturbance. Nababahala. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na meron dito nagsi-self-love. Pwedeng ikaw o yung person mo. Yung tipong piliin niya na lang, no, vice versa. Kung ikaw yung nakakaramdam nito o yung pakaramdam mo yung person mo hindi mapakali. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong pagnanakaw. Yung nagnakaw dito hindi mapakali. Ito lang yung nakikita ko. Okay? Pero ganun pa man, nakitaan ko dito na ikaw ay nagse-self-love. Or pwede rin sabihin nakamove on ka na sa sitwasyon. Nagiging kang maayos at masagana. Then nafe-feel ko din dito na masaya ka kung nasaan ka man ngayon, masaya ka sa buhay mo. Full self-love lang ginagawa mo, happening sa mga new friends at sa mga bagong
nakakasalamuha mo, bagong katrabaho, mga ganun ba, basta't bago. Ito lang yung nafe-feel ko. Then nakikitaan ko rin dito na kung ikaw man ay walang friends, meron ditong patungo para sa'yo, mga kaibigan na katulad mo din mag-isip. Then dito sa merit making, nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na makatao, mabuti ka. Then nakikitaan ko rin dito na mabuti yung karakter mo, marunong kang makisalamuha ng maayos, magalang. Then nafe-feel ko din dito na madasalin, okay? May paggalang. Ito lang yung nakikita ko na kung saan ini-enjoy mo yung buhay mo kung nasaan ka man ngayon. Pero ganun pa man, ikaw nag-i-enjoy dito, meron ditong tao na nahihirapan sa sitwasyon. Feeling niya ginghosting siya or feeling niya nababagabag siya sa kanyang mga pinaggagawa kasi meron ditong nagnakaw. Okay, so ngayon hindi niya na mabalik yung samahan hanggang memories na lamang. Ito lang yung nararamdaman ko, no? Meron ditong hanggang memories na lamang. Okay, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Meron dito nagiging masagana, nagiging maayos ang buhay dahil sa kabutihang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang kabutihan, naani siya ng tagumpay. Ito lang yung nararamdaman ko dito sa nagsi-self-love, yung naging agrabyado, yung niloko, okay? Ito yung nafe-feel ko. Meron ditong niloko na kung saan naka-moving on na at nag-i-enjoy siya sa buhay na meron siya. Ganon lang yung energy. Meron dito na Lilith, reclaim your power. Kumbaga naibalik ng tao na ito yung sigla, yung lakas na ninakaw sa kanya. Naibangon niyang muli yung sarili niya. Ito lang nafe-feel ko, may pagbangon muli. Then dito sa first quarter, it's time to commit. Kumbaga nakakommit ka dito sa yung sarili. Yung tipo bang pinakawalan mo, tinanggap mo sa iyong sarili, at in-enjoy mo yung sarili mo. Naging kang open-minded dito. At mas tinitingnan mo yung mga mabubuting gawa. Ganon lang yung nakikita ko. Kasi naniniwala ka dito na kapag ikay gumawa ng mabuti, babalik din sa'yo mabuti. Ayaw mo kasing makarama. Ganon lang yung energy, coven, power of sisterhood. So, dito, confirmation na marami kang kaibigan na sumusuporta sa'yo kung paano ka naging masaya sa panahon ngayon. Sila yung naging sandalan mo, sila yung tumutulong sa'yo para bumangon muli. Then new moon, andito ka na sa new moon, yung fresh start, new beginning. Doon ka nakatuon sa mga bagong simula, sa bagong experience, then sa bagong memories na bubuin. Doon ka nakatuon. Ito lang yung nakikita ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Cancer. Give me more information. Ano yung gabay or mensahe para kay Cancer? Give me the message. Give me the message. Ayan, meron ditong empathy. Nafe-feel ko dito na naging open ka sa mga, kumbaga naging bukas yung kaisipan mo para tingnan yung sitwasyon mo sa dalawang panig. Ito lang yung nafe-feel ko. Nagiging ka ditong mas mapang-unawa or nauunawaan mo na yung naging sitwasyon mo dito sa past na naranasan mo, dito sa pagnanakaw. Kasi kahit ikaw ay ninakawan dito or kahit ikaw ay dinaya, mas maraming blessing na dumating sa'yo. Kasi naging kang mabuti Imbis na magalit ka dito sa tao na to, ito lang yung nafe-feel ko, mas naging kang mapang-unawa. Dahil sa pagiging mo mapang-unawa, mas lalo kang nagiging mapayapa yung puso't kaisipan mo. Ito lang yung nakikita ko dito sa sitwasyon na kumbaga hindi mo siya hinusgahan. Although hinusgahan mo din pero mas inunawa mo. Ganun yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat ang mga ka-resonate. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Judgment.
Yung sinabi ko kanina, no? I understand that everyone has their own unique path and challenge. Kumbaga, no, naunawaan mo yung sitwasyon or sabihin natin na naiintindihan mo na hindi lahat-lahat pare-pareho ng tinatahak na daan. Sa bawat pagtahak na daan, meron niyang pagsubok na kung saan sinubo kayo ng tadhana or sinubo kayo ng person mo dito na kung saan meron ditong pag-alis or paglayas ng landas. Yung parang nag-iba kayo ng landas na kung saan ito yung pinili niyang landas, yung magloko sa'yo, then ikaw, mas inunawa mo yung sitwasyon at mas tiningnan mo or pinahalagahan mo yung sarili mo at dun ka lumalago. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. Meron ditong fear. I realize that I'm testing my resolve to live in energy of love. Yung sinabi ko, no, nagkakaroon ka dito ng pangunawa, kaunawaan, na yung mga pagsubok na dumadating sa iyong buhay ay nagkakaroon ka ng resolba, nare-resolbahan mo lahat ito. At yung mga takot na naranasan mo before ay napupunta sa pag-ibig na kung saan minamahal mo na yung sarili mo. Ito lang yung mensahe, kumbaga yung takot, napunta siya sa love na kung saan, na yung fear na nararamdaman mo, itinurn mo siya sa pag-ibig sa sarili mo. Okay? Kumbaga nagkaroon ka dito ng kakontentuhan, hindi mo na iniisip na kung may partner ka o wala, kumbaga mas nakapokus ka sa paglago mo. Basta masaya at mapayapa ka, dun ka nakapokus. Ayun, na yun lang yung nakikita ko, hindi halos lahat, Give me more information. Meron dito na young. Meron kang person dito na Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, and Aquarius. Or pwede rin sabihin na ito yung parating sa'yo, okay? Na kung sana young, or may kung ikaw yung yin, siya yung yang, may balance. Nakikita ko dito na meron ditong sabihin natin patungo sa'yo na kung saan ipapahayag niya yung kanyang nararamdaman. Itong taong to meron tong lihim na nararamdaman sa'yo, lihim na pagtingin, kumbaga. Pero itong taong ito, nakikitaan ka nito ng tagumpay kasi iba kang mag-ayos. Siguro, mas yung pagmamahal mo yung pagmamahal mo sa sarili mo, dun niya nakikita na kung gaano mo minamahal yung sarili mo, nakikita niya na ganun din ikaw magmahal sa partner. Ayun na feel ko dito. Kasi nakikitaan ka niya ng balance and ikaw yung star. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na ikaw yung bubuo. Kung makikita mo dito sa puno, meron ditong ugat. So, nakikita kung ikaw yung pagsibol mula sa kanya or ikaw yung magbibigay sibol sa puso niya. Ito lang yung nafe-feel ko. May pagsibol or pwede rin sabihin na may paglago kung bibigyan mo ng pagkakataon itong tao nito. Kasi nakikita ka nito na meron kang kung aayusin kung magiging okay yung connection nyo, meron ditong proactivity na kung saan merong paglago akong nakikita na pwedeng nakikitaan kanya ng magandang hinaharap. Ganun ba? Or pwede ring sabihin na ito yung makita mo sa tao na to, may paglago. Okay, give me more information. House 9. Spiritual growth. Nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na more in spiritual or pwede ring sabihin na marami ka ng experience na kung saan lumalago ka by spiritual at natututunan mo na kumbaga may mga pagsubok kang kinakarap pero isinasangguni mo na sa taas, kay God, kay Jesus, or kung sino man ang isinasamba mo. Ito lang yung nafe-feel ko kasi meron ditong gabay. Kung makikita mo may mga ibon dito na kung saan nagpapahiwatig ito na sundin mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. Sundin mo yung inner voice mo. Okay? Kasi meron ako nakikita dito na may paglago. Tingnan pa natin. Give me more information.
Meron ka dito, house 2. Pasensya na sa tricycle. Ingay ng tricycle. House 2. Physical, security, possession, material, values, and self-worth. Nafe-feel ko dito, no, dahil sa self-love or dahil sa ginagawa mo para sa iyong sarili, nakikitaan ko rin dito na mas nagiging kang secure para sa iyong sarili. Then, nakikita mo na yung halaga mo bilang isang individual. And then, nakikita ko na rin dito yung mga pagpapahalaga mo sa mga material na bagay. Ganon. Ganon lang yung energy, Ito lang yung nakikita ko. Nakikitaan ka dito ng paglago, lumalago ka, by spiritual, then nakikitaan ko rin dito ng positibo na mangyayari sa iyo. Ito lang yung, tala naman ako. Sorry po. Hanggang dito na lamang po, Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.